Tatay, pakawalan mo ako. Yining, naligo na ako. Sabi ni tatay, magsama tayo para magkaanak. Tatay, Yinging, swerte ka sa tangang ito. Halos 1 taon ka ng gulay. Pag kinasal kayo, bigla kang gagaling. Yinging, pumayag ka na sa tanga. natakot ako sa kanya, tatay. Ayoko pakasal. Tatay, buksan mo. Pakiusap, pakawalan mo ako. Ayoko pakasal sa kanya. Miss, ayaw mo ba sa akin? Huwag mo akong tawaging misis. Ang init ko. Ang lakas pala ng gamot. Kahit tanga, mukhang gwapo na. Miss, hinahawakan mo ako. Ang sarap. Takpan mo mukha mo. CJ, Yining, maliligo ka ba? Kanina, di sinasadyang umihi ako sa'yo. Pasensya. Bumaba ka. Bumaba ka. Sinong nagpahiga sa iyo sa kama ko? Yining, singsing para sa'yo. Binigay lang sa akin ni tatay. Hindi kita magugustuhan. Walang singsing. Hindi na ako magugustuhan ni Yining. Yehey! Magiging tatay na ako. Ang galing mo, Yining. 2 tao na ang nagmamahal sa'yo ngayon. Yinging, Kuya Yancy, Yinging, pasensya na, nahuli ako. Sino ka? Kumusta? Ako si Yinging. Matalik na kaibigan. Ako si Shenyan. Sining ang nagpangalan sa akin. Pinagamit niya sa akin ang apelyido niya. Yan. Aling yan? Yan. Yung yan sa ayaw. Akala ko, naalala ko ni Yinging. Kinuha ang yan sa pangalan ko para sa iyo. Bagay sa iyo ang yan sa ayaw. Sabi ng mayordoma, ang ayaw ay gusto rin. Gusto ako ni Yining. Shenyan, halika rito. Oh. Yining. Shenyan, Lanan. permahan mo ito. Ano ito? Tinuruan na kita kung paano isulat ang pangalan mo. Isang tanga. Kapag isinulat ko ang pangalan ko kasama ni Yining, maaari na ba akong makasama palagi si Yining? Makukuha mo ang divorce certificate sa ilang araw. Kuya Yancy, bakit mo sinasabi sa kanya ito? Divorce certificate. Regalo ba ito sa akin, Yining? Shenyan, uwi mo muna ang 2 bata. Sige, hihintayin ko ang regalo ni Yining. Yinging, ngayon hiwalay ka na sa tangang iyon. Maaari pa ba tayong magkatuluyan? Ginoong Kin, ginawa ko na ang hiling mo, hiniwalayan ko siya. Siguraduhing magagamot siya. Ano gagamutin mo ang tangang iyon? Ang tampalasan na iyon ay naging ganyan dahil sa lason. Ayokong makita ng mga anak ko ang kanilang ama na ganito ang itsura. Tawagin mo siyang tatay. Baby,
bakit hindi ka namatay sa banggaan? Bakit mo ako gustong patayin? Binayaan ka ni Miss Shen ng 5 milyon para patayin. Siya ang prinsesa ng pinakamayamang pamilya sa lungsod paano niya. Magugustuhan ang tulad mong tanga at mahira. Ngayon nakabalik na ang kanyang nobyo, si Young Master Bo. Papatayin ka at ang mga anak mo para magkaroon ng pwesto, si Young Master Bo. Hahaha. Isa, dalawa, tatyo, takbo. Shenyan gising. Nasaan si Shenyan? Miss bigla siyang nagwala. At tumalon sa ilog kasama ang 2 bata. Ano ang mga bata? Ying-ying, Ang mga anak ko. Ying-ying bumalik ka. Anak ang mga anak ko. Ying-ying, Kuya Yancy ang mga anak ko. Doktor. Doktor, iligtas mo ang aking anak, pakiusap. Iligtas mo ang aking anak. Wala nang hinga ang bata. Ikaw ay doktor, bakit hindi mo iligtas ang aking anak? Miss Shen, nilalambot na ang katawan ng bata. Kahit sino mang Diyos ang dumating, wala ring magagawa. Ying-ying, noong una ka pa, hindi ka dapat nagpakasal sa tatangang iyan. Tingnan mo nung nagwala siya. Pati niyang sariling dugo at laman, pinatay pa. Hindi pwede, hindi mamamatay ang anak ko, hindi pwede. Ying-ying, Gising ka. Ying-ying, magising ka, ang iyong anak. Patay na rin siya, Ying-ying. Anak, kinabahan ako ng sobra. Napakahusay ni Third Master sa loob lamang ng 5 taon. Nadala niya ang King Group at naging isa sa top 500 company sa buong mundo. Hindi lang iyan ang lakas ng pamilyang Qin. Mga kababayan, may ipapaanunsyo ako. Ang aking bunsong anak na si Kim Mie ay ikakasal sa nag-isang anak na babae ng pamilyang Shen sa Beijing. Si Shen Yingning na. Salamat sa inyong lahat. Ina, anong sinasabi mo dyan? Ang pamilyang Shen ang pinakamayamang angkan sa Beijing. Itong kasal na ito. Si Miss Shen pa mismo ang nagpanukala nito. Inapayagan ko na ito para sa iyo. Nakarating na ba sa akin si Shenining? Ina, hindi ako magpapakasal sa kanya. Tanga kong anak, tingnan mo ang litrato niya. Siguradong tipo mo ito, tingnan mo. Siya ang pinakaiwasan at kinaiyawan ko sa buong buhay ko. Hindi na mahalaga kung ayaw mo ngayon para maisagawa itong kasal. Nandito na ngayon si Miss Shen sa Yuecheng. Kung ganun, ako na mismo ang pupunta doon para linawin ito sa kanya. Ikaw, Nasaan si Banruo? nasaan ang aking apo? Nakita ba ninyo ang aking apo? Anak ko, hindi ba sinabi ko na sa'yo na bawal maglakad kung saan-saan? Mama, Kinabahan ako ng sobra. may mama na ako, napakabango ng katawan ni Mama. Uwi na tayo sa hotel. Bitawan mo ako. Banruo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na delikado maglaro sa daanan? Okay, gusto. Sino ka ba? Hindi ako kahit sinong bolo. Ako ang tatay mo. Lumabas ka lang at naglibot ng ilang oras. Hindi mo na makilala ang sarili mong tatay, hindi ba? Nakita ko na ang tatay ko. Anak, halika, uminom ka ng gamot. Wala akong sakit, bakit ako inom ng gamot? Anak, huwag kang magpangga. Mula nang ipanganak ka, itinapon ka ng tatay mong baliw sa ilog. Mula noon, nagkaroon ka ng lamig sa katawan. Naantala na ang oras ng pag-inom ng gamot mo. Dahil sa paglalaro mo, halika, uminom ka na. Ayoko. Naku, anak, bakit mo binuksan ang gamot? Huwag kang mag-alala, Tio Chow. Magluluto na lang ako ulit. Para makaluto ulit ng gamot, kailangan ng panghalo. Anak, mula nang magkaroon ka ng laming. Kailangan uminom si GNG, Ying-ying ng Hujuzi, pasunugin ang kanyang dugo at gawing panghalo sa gamot mo. Ang init. Tamang-tama na ang temperatura ng dugo. Ihanda na ito.
GNG, Yinging, sabi ng doktor. Isang piraso lang ng Hujuzi ang pwedeng inumin sa isang araw. 2 piraso na ang nainom mo ngayon. Tatawagin ko ang doktor. Pabigyan ka ng pampakalma. Huwag na. Kung papakalman ako ngayon, hindi ako makakakuha ng dugo bukas. Para gawing panghalo sa gamot ni Hanzai. Hanzai, alam ni Mama na mapait ang gamot. Pero kung hindi mo iinumin, lalala ang sakit mo. Pasensya na, Mama. Hindi ko sinasadya na matapon ang gamot. Mabuti kang bata, Hanzai. Matulog ka na pagkatapos uminom ng gamot. Hello, pakitawagan ang nakatira sa presidential suite. Si Shanini ng Shen Group. Sabihin mo na si Kim Moy ng Kim Group. Ay gustong makipagkita sa kanya. Paumanhin, sinabi ng tagapangasiwa ng Shen na si GNG, Shen, ay masama ang pakiramdam ngayon at magkikita na lang kayo sa ibang araw. Masama ang pakiramdam. Sakto, akyat ako para gamutin siya. Makikipagkita na ako sa kanya. Hindi niya malalaman kung sino ako dati. Yenye, Shen, pasensya na sa abala. Ako si Kim Moye, ang pinuno ng pamilyang Kim. Narito ako ngayon upang hilingin muling pag-isipan ang pag-isang dibdib ng aming 2 pamilya. Yenye, Shen. Ang sama ng pakiramdam ko. Yenye, Shen, maging desente ka. Narito ako para kanselahin ang kasunduan. Nakakainis. Masama ang pakiramdam ko. Nakilala niya ako. Tingnan mo kung sino ako. Nakakaasar. Yakapin mo ako. Ang init. Nanumpa ako, hindi na ako makikipag-ugnayan sa babaeng ito. Ako pa pala. Bini-bini. Ito ang ipinapasang damit para sa lalaki. Emergency contraceptive pill ito. Lumabas ka. Ito ang damit para sa iyo, magpalit ka. May 300,000 dito. Anong ibig mong sabihin? Kulang ba? Kabuuan nito ay 1,000,000 kung gusto mo pa. Magpatuloy sa negosyong ito, ipikit mo ang iyong bibig. Hindi niya man lang ako nakilala kahit na. Marami kaming malapit na pagkikita, hindi pa rin niya ako nakilala. Pasensya na, akala ko nagbebenta ka. 500 lang ang halaga. Pero ang serbisyo mo kanina, hindi ako nasiyahan, kaya kalahati lang ang ibabayad ko. 250. Itago mo ito. Anong ibig mong sabihin? Ang damit na ito ay sakin, di ba? Magpapadala ako ng tao para ibalik ang pera. Tumigil ka. Shaninging, itinuring niya ako. Host na pumunta sa kwarto. Hintayin mo ako. Bakit nandito sa daddy? Hinahanap ba niya ako? Kahit na miss ko na, magandang tita. Kailangan ko nang umuwi. Momay. Hanzai, hindi ba sinabi ko sa iyo na manatili sa kwarto? Bakit ka naman lumabas? Momay, anong nangyari sa'yo? Sino ba talaga ang lalaking iyon? Ang pangit ng teknik niya. Host ba talaga siya? Okay lang si mommy, nauntog lang ang bewang ko. Hanzai, kinain mo na ba ang gamot? Ako. Bini-bini, inyulat sa akin ng hotel front desk. Na 2 oras ang nakalipas. Dumating si Third Master Kin para hanapin ka. Ang tao sa kwarto ko kanina ay Siguro si Third Master Kin. nakipagtalik ako kay Third Master Kin. Akala ko host siya. Bini-bini, hindi ba't balak mong pakasalan si Third Master Kin? Kanina, nasyahan ka ba kay Third Master Kin? Parang nakita ko yung lola ko na kumakaway sa akin. Tito Chow, kinain na ba yung gamot ni Hanzai? Nakain na. Pero di naman ako uminom ng gamot. Sige na, masama naman lasa ng Chinese medicine. Tulog pa ba si Hanzai, Tito Chow? Gisingin mo na. Sige.
8. Emergency. Inatake na naman ng lamig si Bunso. Kahapon nang uminom si Hanzai ng gamot, bakit inatake ulit? Eki, wag. Di pa umaabot ng 24 oras. Mula nung huli mong pag-inom ng gamot. Importante si Hanzai. Kahapon 2 kinain mo, ngayon kung ulit ka, puputok mga ugat mo. 8. Pag may nangyari sa'yo, si Bunso. Ilang araw lang mabubuhay niyan? Yung lamig ni Hanzai, di kayang gamutin sa ospital. Dugo ko lang ang pwedeng maging panlaban. Para matulungan siya. Puntahan natin ang mga kin. Meron silang gamot sa lamig. Ma'am, si MS Shen mula sa Beijing. Humihingi ng pagkikita. Shen family ng Beijing. Ipapasok mo si MS Shen. Ang ganda-ganda ni MS Shen. Sobra naman po, yung Reskin. Maupo po kayo. And Reskin, biglaan po ang pagpunta ko. Para magtanong tungkol sa isang bagay. Ah. Pinakamahusay na. Doktor ng Chinese medicine sa bansa, si Master Chen Beishu. 5 taon na ang nakalipas ay dumating sa inyo. Hindi ko alam kung para kanino siya nagpagamot noon. MS Shen, bakit mo ito itinatanong? At narinig ko, may iniwan siyang lumang reseta para sa lamig. Dahil magkakamag-anak na tayo, Jim Hetkin. Ibabahagi mo ba sa akin ang reseta? Ah, kaya pala. Gusto ng mga Shen na makipag-isang dugo sa amin, ito pala ang pakay. Sabi ko na, isang napakagaling na tao tulad mo, MS Shen, paano ka magkakagusto sa anak kong? May dalang batang pasanin. Reskin. Ang pagsasama ng aming angka ng Shen. Sa inyong angka ng Kin ay siguradong pakinabang para sa inyo. Ang sistema ng impormasyon ng mga Shen talagang mahusay. Ngunit pasensya na, hindi ko masasabi sa inyo. Ang anumang bagay tungkol kay Master Chen Beishu, tungkol sa recept para sa lamig, hindi ko ito ibibigay sa ibang tao. Ayan, Kin. Gusto kong pakasalan si Kin Muye. Kahit palitan mo ang posisyon ko bilang rina ng Kin, hindi mo makukuha ang resep ng dakilang manggagamot. Naghihirap pa rin si Hanzai sa lamig. Wala akong oras para magsayang ng salita sa'yo, Yen Kin. Pasensya na. Bibi, Shen, ano ang gagawin mo? Bitawan ang nanay ko. Si Yai, Shen, ito ba ang sinseridad mo? Para sa pagsasama ng aming pamilya. Tatay Kin, pumunta ako rito. Dahil sa lamig ng anak ko. Inaatake na siya. Kailangan ang lumang recipe na iniwan ni Chen Beishu sa inyo. Anak? Kailan ka nagkaanak? Hindi ko pinapansin kung saan galing ang anak mo. Huwag mo ring alamin ang pinagmulan ng anak ko. Ang batang pinapahalagahan. Ni Shen Ninying, siguro anak nila ni Boyan Xi. Tatay Kin, magpresyo ka, magkano ang gusto mo? Para sa lumang recipe ni Chen Beishu. Shen, kahit ibigay mo sa akin ang Shen Corp. Hindi ko ibibigay ang recipe ng dakilang manggagamot. Atay Kin, pakiusap, iligtas ang aming batang ginoo. Shen, bakit hindi ka lumuhod at makiusap? Tingnan natin kung malakas ang pag-iukod mo. Baka sakaling maawa ako. Tatay Kin, huwag mong piliin ang hirap. Nagmamadali ang anak ko para maligtas. Kung may mangyari sa kanya, gagawin kong impyerno. Ang buhay ng pamilya Kin. Baby, nasaan ang isa? Tatay Kin, may galit ba tayo sa isa't isa? Noon, nilinlang mo ako para lumagdas sa diborsyo. Pinangalanan mo akong Shen yan. Mula nang magpakasal tayo. Kinamumuhian mo ako, nasusuklam ka sa akin at gusto mo pang patayin. Ako at ang ating anak. Shen Ninying, gusto kong magbayad ka para sa namatay nating anak. Tatay Kin, ang tingin mo sa akin ay parang kaaway. May malalim ba tayong sama ng loob? Kung sinsero ka sa paghingi ng gamot, maglalagay ako ng kondisyon para maligo sa gamot ang anak mo. Ano? Sabihin mo. Maging katulong ka, sumunod ng walang kondisyon.
Gawin mo ang sinasabi ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang aming dalagita ay isang maharlika, palaging. Daan-daang katulong ang naglilingkod. Ang pamilya Qin ng Yuecheng ay nakapag-asawa sa aming dalagita dahil kayo ang nakalamang. Kung hindi dahil sa lamig ng batang Ginoo. Paano siya magkakagusto sa isang lalaking tulad mo? Sabihin mo, bilang katulong na babae, ano ang kailangan mo? Bilang personal na katulong, syempre alagaan ang aking mga pangangailangan. Gawin mo ang sinasabi ko, huwag kang sumuway. Huwag kang mag-alala, trabaho lang, hindi katawan. Akala ba ni Ginang Shen na may gustong-gusto pa sa katawan mong parang patay na isda? CJ, pumayag ako. Dalagita. Kunin mo si Hanzai. Ginoong Qin, sana'y kalimutan ninyo ang nangyari kagabi. Ginang Shen, gusto mong kalimutan ko. Ang nangyari kagabi. Ikaw ang nanukso sa akin. At nagmamadaling humipo sa akin. Sinabi ko na aksidente iyon. Hindi ko kailanman naisip na magkaroon ng anumang ugnayan kay Ginoong Qin. Bakit nagkalamig ang anak mo? Ano na kinalaman mo dyan? Hindi ko ibibigay ang reseta. Paano kung muling magkalagnat ang anak ko sa hinaharap? Kung malulutas mo ang kasal ng aming dalawang pamilya, at magiging masunurin kang katulong ko, pahihintulutan kitang dalhin ang anak mo araw-araw sa aming tahanan, para maligo sa gamot. Madaling magkalagnat ang anak ko tuwing taglagas at taglamig. Kung papayag kang papayagan ang anak ko sa inyong tahanan, na maligo sa gamot sa loob ng 4 na buwan pagkatapos noon, pawawalan ko ang kasunduan. Pirmahan mo ito. Kontrata ng pagkaalipin. Alam ng lahat na si Ginang Shen ay isang bihirang henyo sa negosyo. Paano kung magsisi siya pagkatapos kong utusan? Ang kontratang ito ay espesyal na iginawa para sa'yo. Ginoong Qin, mapang-api ang mga tadhana nito. Hindi kita hahayaang makinabang ng libre sa paliligo sa gamot. CJ, para sa anak ko, pipirmahan ko. Lutuan mo ako ng pagkain. Magluto. Gutom na ako. Gawan mo ako ng 4 na ulam at isang sabaw. Hindi ako marunong magluto. Sa loob ng 1 oras, gusto kong makakain ng 4 na ulam at isang sabaw na niluto mo. Kung hindi masarap, ulitin mo. Hintayin mo, Kinmuye. Ito ang unang beses kong magluto, kung hindi maganda ang pagkakagawa. Sana ay maunawaan ninyong dalawa. Paano namin masasabing hindi masarap ang luto ni Miss Shen? Ang pagkakataong makakain ng luto ni Miss Shen ay isang biyaya para sa aming pamilya Qin. Hoy, yan si Je, anong kailangan mo? Narinig kong inatake ng lamig si Yihan. Stable na ang kalagayan ni Hanzai. Huwag kang mag-alala. Ang batang iyon ay talagang kay Shen Ningning at Buyan Xi. Hoy, ikaw. Miss Shen, Yingning, sino ang kasama mo diyan? May ginagawa pa ako, tatawag ako mamaya. linisin mo ang sahig. Sa loob ng 10 minuto, magluto ka ulit ng isang ulam. Ang lakas ng loob mong mang-api kay Miss Shen. Kung paano mo ako ginawa noon, ganoon din ang gagawin ko sa'yo ngayon. Parang ayaw na ayaw mo sa akin, Kinsanye. Ayoko lang sa ugali mong mapagmataas. Para kay Hanzai, magtitiis ako. Nga pala, si Aye, bakit hindi mo tawagin pababa si Banru? Sabay na tayong kumain. Huwag na. Magkamukha sila Banruo at Shen Ningning. Hindi dapat makita ni Shen Ningning ang mukha ni Banruo. Mamaya, dadalhin ko ang pagkain sa kwarto ni Banruo. Naligo ka na, Hanzai. Mommy Fairy. Halika, Mommy, uwi na tayo sa hotel. Ang saya, makakasama ko ulit si Mommy Fairy. Tara na. Mome, Kain na, Banruo. handsome daday. Kailan mo ba ako binigyan ng kakaibang palayaw na yan? Hoy, Natanggap mo ba ang mensahe ko? Anong mensahe? Ang mga gulay na bibilhin sa palengke ngayon. Naipadala ko na sa mensahe. Pagkatapos mong bumili sa palengke ngayon, dalhin mo ang anak mo sa bahay ng mga Qin para maligo sa gamot. Habang siya ay naliligo, ikaw ang maglilinis.
ng buong bahay ng mga king. Kapag nakita kong hindi malinis pagbalik ko, hindi pa nalilinis ng maayos. Maglilinis ka ng nakaluhod hanggang matapos. Kinmuye, tao ka pa ba? Ako ang iyong amo at bilang amo, abusuhin kita ng husto. Ang aking personal na katulong. Kuya Yancy, bakit ka nandito? Ying, nag-aalala ako sa kalagayan ni Hanzai. Kaya't mula sa Beijing, bumalik ako. Stable na ang kalagayan ni Hanzai. Aalis ka ba? Pupunta ako sa palengke. Palengke. Binibining Shen, tapos na ba ang pagkain? Bakit ka nandito? Ikaw siguro ang third master kin? Ako ang ama ni Hanzai, si Boyansi. Hanzai. Shen Yihan, anak namin ni Ying. Nag-asawa na pala kayo ni Shen Yingning. Tapos magpapakasal pa siya sa pamilya namin. Dapat alam na alam mo, third master kin, kung bakit si Ying ay magpapakasal sa inyong pamilya. Anak pala niyang Master Bo at Shen Yingning. Malaki na pala. Bakit hindi ka pa regular? Sa pagitan ko, ni Ying at ng pamilya Shen, may nangyaring hindi pagkakaunawaan. Nang maghirap ang pamilya Bo, at ang pamilya Shen naman ay naging pinakamakapangyarihan sa Beijing. Kahit na tunay kaming nagmamahalan ni Ying, ayaw kaming pagsamahin ng pamilya Shen. Pero handa akong maging lalaking nasa likod ni Ying. Unang beses ko makakita ng taong nagpapaliwanag ng pagiging gigolo ng napakaganda. Third Master Kin, kanselahin mo na ang kasal ninyong dalawang pamilya. Sa tingin ko, ayaw mo rin namang. Ang katawan at puso ni Ying ay sa akin. Para makansela ang kasal ng pamilya Qin at Shen, kailangan ng pahintulot ni Shen Yingning. Baka gusto mong makiusap kay Shen Yingning. Mabigyan ka ng katayuan. Kung ayaw mong bitawan ni Third Master Kin ang malaking pakinabang, huwag mo akong pilitin na makipagkumpetensya sa iyo. Third Master Kin, kain na po. Salamat sa biyaya ni Third Master King ngayon. Nakakain ako ng luto ni Ying. Lutong kamay. Karapat-dapat ka bang kumain sa hapag namin? Ginoong Kin, ano ba ang ibig mong sabihin? Kayong dalawa, tumabi muna. Panoorin niyo akong kumain. Ying, bakit siya ganoon? Wala man lang pagkamaginoo. Nasa kamay ni Kinmuye ang lunas sa lamig ng katawan. Para kay Hanzai, kailangan kong tanggapin ang lahat ng kanyang gusto. Sinasadya niya kaming pahirapan. Alam mo ba ang sinabi niya? Sa akin kanina? Tumigil ka, huwag kang kikilos. Ginoong Kin, hindi kami alipin mo. Ikaw hindi, pero si Shen Yingning. Umirma na siya ng kontratang nagbebenta ng sarili sa akin. Kuya Yancy, umalis ka na muna. Ying, hindi ako alis. Sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Nandito na ba si Mommy? Uwi na ako kasama niya. Ha? Bakit dalawa ako? Anak ka ba ng gwapong daddy? Anak ka ng magandang mommy. Magkamukha tayo. Baka kambal tayo. Ano? Dalawang gulong tayo? Hindi gulong. Kambal. Magkapatid tayo sa dugo. Mommy ko ay mommy mo rin. Daday mo ay daddy ko rin. Totoo ba yan? Bakit ka nasa bahay namin? At bakit suot mo damit ko? Pasensya na, gwapong daday. Napagpalit ninyo kami. Palitan muna natin ang damit. Dalhin kita sa kwarto ko. Dalhin kita sa kwarto ko. Ang magandang mommy ba, tunay kong ina? Bakit sabi ni daday, patay na raw ang tunay kong mommy? Sabi rin ni mommy sa akin, patay na raw ang daddy ko. Ang damo sa puntod, mas matangkad pa sa kin. Pwede teyong. Ng buhok ni daddy at momay, pati buhok natin. Para magpad na test. Sa sentipikong paraan. Malalaman natin kung tunay na magkapatid tayo. Malalaman din natin. Kung ako nga bang, anak ng gwapong daddy. Pero natatakot akong bunutin ang buhok ni daddy. Banru. Anak, dinalhan kita ng pagkain. Salamat, Daddy. Ako na ang magdadala ng hapunan. Tulungan na lang kita, mahirap dalhin yan. Huwag kang papasok. Daddy. Bakit hindi makapasok si Papa, Banru? May tinatago ka ba sa kwarto mo? Wala. Wala akong itinatago. Naglalaro ka ba ng video game nang hindi alam ni Papa? Kumain ka na. Hindi ka pwedeng maglaro ngayong araw. Opo, Dad. Sige na. Daddy, bakit dito sa kwarto ako kakain? Dahil may masamang tao sa labas.
Natatakot si Daddy na baka kunin ka ng masasamang tao, Banru. Ang sarap ng luto ni tita ngayon. Natural na malapit ang mga bata sa ina. Pero kung pakilala ko Banru, kay Shen Yingning. Hindi pwede. 5 taon na ang nakalipas, halos mamatay na si Banru. Halos na siya ng kaya. Hindi ko hayaang malaman ni Shen Yingning. Ang tungkol kay Banru, Hanzae, saan ka galing? Nag-ikot-ikot lang po, Mommy. Hindi ito bahay natin. Hindi pwedeng basta-basta mag-ikot, alam mo. Yakap, Mommy. Tara na, bumalik na tayo sa hotel. sandali lang. Ano po ang kailangan ninyo, Tatay San? Marunong ka bang magmaneho, Ina Shen? Siyempre naman. Bukas, ikaw ang magiging personal kong driver. Sa sundot ihatid mo ako sa trabaho. Huwag kang magmalabis, Kinsanyi. Sa tingin mo ba, sobra na ang hiling ko, Ina Shen? Hindi naman. Bukas ng umaga, maaga akong susundo sa inyo, Tatay San. Kinmuyi, alam mo ba kung sino ang inaapi mo? Tagapagmana siya ng pinakamayamang pamilya sa Beijing. Dahil mataas ang kanyang katayuan. Kaya mas masaya akong inaapi siya. Tara na, Hanzai. Tatay San, dinala ko na po ang A Family Cheese Rose Cake na gusto ninyo. Nabili ko na po. Ang cheesecake ng A family, 3 oras kang pipila. Paano mo nakuha sa 15 minuto? Hindi ko po kayo pababayaan maghinti ng matagal. Binili ko na ang A Family. Kaya sa susunod, kapag gusto ninyo, papuntahin ko ang may-ari ng A Family sa Kin Mansion. Para siya mismo ang magluto para sa inyo. Ang bait mo talaga, Ima Shen. Dito sa Yuecheng, wala masyadong nakakakilala sa'yo, di ba? Tama po. Dito sa Yuecheng, maliban sa inyo at kay Ginang Kin, walang nakakaalam kung ano ang itsura ni Emma Shen. Mabuti. Mula ngayon, maging kasama ka na lang bilang babae. Samahan mo ako sa pakikipag-ugnayan. Tandaan, dapat laging nasa tabi mo ako. Maghain ka ng tsaa at tubig para sa akin. Oy, Boss Wang. Sana'y umunlad ang negosyo mo, magpayaman ka. Matagal ko nang kilala si Third Master, pero ngayon lang ako nakakita ng babaeng kasama ni Third Master. Ang babaeng nakapasok sa paningin ni Third Master, talagang napakaganda. Punuin mo ng alak ang mga baso ng mga boss. Hindi karapat-dapat ang mga iyan na magsuklay man lang ng sapatos ko. Ganyan ka pa rin ang taas ng tingin sa sarili. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin ngayon? Ang tanggalin ang kayabangan mo. Punuin mo ng alak ang mga baso. Ay, Pasensya na, Boss Wang. Hindi ko sinasadya. Third Master, pwede ba siyang sumama sa akin sa kwarto? Tulungan ako magpalit ng pantalon? Tutulungan kang magpalit ng pantalon? Wala ka bang kamay? Sumama ka kay Boss Wang para magpalit ng pantalon. Kinmuye, ikaw. Sino ang nag-utos sa'yo na basain ang pantalon ni Boss Wang? Pagpapalit lang ng pantalon. Huwag kang mag-alala. Gawin mo ang anumang sabihin ko sa'yo. Naririnig mo ba? Aalis na tayo. Boss Lee, Boss Tsi, inom tayo. Tara, Boss Zhang. Labing minuto na. Ang tagal naman ng pagpapalit ng pantalon. Ang bait talaga ni Third Master. Hindi na natin kailangang maghintay kay Lawang. Matagal pa bago bumalik si Lawang. Hahaha, tara, inom. Buksan mo. Third Master, tulungan mo ako. Bitawan mo. Third Master, kung medyo nahuli ka pa, parang. Makikilala ko na ang lolo ng lolo ko. Si Miss Shen talagang wala sa lugar. Third Master, ano ang tawag mo sa kanya? Ipapakilala ko. Ako si Shen Yingning, ang bunso ng pamilyang Shen sa Beijing.
Mas mabuti pang makilala ko na ang lolo ng lolo ko. Siya. Patay na ba siya? Gising. Hindi ko balak na patayin siya. Hoy, gising. Maganda, ang lakas ng loob mong mangakit ng asawa ko. Third Master, bakit mo pinagkatanggol ang babaeng ito? Siya ay tao ko. Tao mo. Bakit ka nandito? May tauhan ako sa club. Sabi tumitikim ka sa likod ko. Paano ka nangahas na nakawin ang tao ni Third Master? Ah, hindi siya tao ni Third Master. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang tagapagmana ng pamilyang Shen, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kabisera. Shen Yingying. Ah, Miss Shen. Paumanhin, nagkamali ako. Paumanhin. Miss Shen, bulag ang mata ko, hindi nakilala ang bundok na to. Nagkasala ako sa inyo. Tama lang ang paghampas ninyo sa akin kanina. Kayong dalawa. Sige, alis na kami. Bilisan nyo. Lahat takot kay Miss Shen. Nakakainip naman. Gusto kong buksan ang puso mo, tingnan ang lakas ng loob mo. Gaano ba talaga kalaki? Miss Shen, hindi ko hahayaang saktan mo ulit ako. Kinmuye, nasugatan ka. Kung hindi ko bubuksan ang damit mo, baka tumusok ang bubog sa puso mo. Bakit may marka ng ngipin dito? Sa balikat din ng nakakainis na yon, may ganitong peklat. Kinagat. Sino ang kumagat? Ang bata sa amin. Impossible. Hindi ka noon kalaki ang ngipin ng bata. Hindi bata ang kumagat ito. Kinagat ako ng anak ko. Hindi ko agad naagapan. Nagnaknak ang sugat hanggang sa naging ganito na. Miss Shen, bakit bigla kang nag-aalala sa akin? Huwag kang magpaka-self-absorb. Pero Third Master Qin, bakit mo ako ipinagtanggol sa bote? Paano na lang kung may mangyari sa'yo? Paano na ang paglalaro ko? Dahan-dahan. Qin Nuyi, puso mo ang nasugatan, hindi binti mo. Bakit kailangan pa kitang pasanin? Dahil sa pagligtas ko sa'yo ako nasugatan. Pasanin mo lang ako sandali. Nagreklamo ka pa. Ano yon? Nauntog lang ako sa hotel kanina. Tingnan ko. Dahan-dahan. Fairy sister, ano ang nangyari sa kanya? Parang boses ni Hanzai. Hindi na makita niya. Mukha ni Banruo, umuwi ka na, Banruo. Nag-alala ako, fairy sister. Bukol lang yan sa ulo niya. Mawawala din yan agad. May bukol ako sa ulo, tapos sasabihin mo okay lang. Mas masahe ko, bukas wala na yan. Dahan-dahan. Daday, hinaan mo naman. Banruo, uwi ka muna. O sige, alagaan mong mabuti si fairy sister ha. Heto, kunin mo. Ano to? Noong huli, nagpunta ang anak mo sa bahay para mag-herbal bath. Sabi ni Banruo, best friend niya ito. Pinabigay ni Banruo ito sa kanya. Sino nagbigay sa'yo ng kunehong kahoy na to? Anong ginagawa mo? Gumagawa ako ng regalo para sa magiging anak natin. Sino bang magkakagusto sa regalo mo? Nagbuntis ka pa sa anak ng taang to. Galit ako sa'yo. Ayaw ba ni Ining sa magiging anak natin? Sino nagbigay sa'yo ng kunehong kahoy na to? Kasama ko si Banruo ng bilhin to sa toy store. Nagsisinungaling ka. Saan yung lalaking gumawa ng kunehong kahoy na to?
Paano mo nalaman, Ina Shen, na lalaki ang gumawa nito? Lalaki ang gumawa. Sabihin mo sa akin, nasaan yung lalaking gumawa ng kunehong kahoy na to? Naalala pa pala niya itsura ng inukit kong kuneho noon. Anong itsura? Akala ko hindi man lang siya tumingin noon, Ina Shen. Ayaw mong sabihin, no. Sana hindi ko na lang sinangayunan si Banro. Naibigay ang inukit ko. Kay Shen Yingning para sa anak niya. Bakit ka ganyan ka-eksitado, Ina Shen? Kasi ang gumawa ng kunehong kahoy na to ay ang dating asawa ko. Kung dating asawa na, wala nang kailangang sabihin. Nangako ako sa tatay ko na aalagaan ko siya. Kaya nasaan siya? Nandito sa Yueching. Wala akong obligasyon na sabihin sa'yo kung nasaan siya. Ipaalam sa lahat, hanapin ang isang lalaki sa buong Yueching. Kahit kailangan pang halugugin ang lungsod. Ina Shen, ikakasal ka na sa aming pamilyang Qin. Ngayon naman, hahanapin mo pa ang dating asawa mo. Hindi ba't nakakainis yan? Sinabi ko na, dating asawa ko lang siya. Wala kaming naging pagmamahalan. Gusto ko lang siyang hanapin. Para matupad ang pangako ko sa tatay ko. Ang galing mo talaga, Ina Shen. Dapat alam mo na kung anong klaseng tao ako. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang dating asawa ko. Marami akong maibibigay sa pamilyang Qin. Gusto ko lang talagang makita kang mag-isa hanggang pagtanda. Third Master, nakarating na tayo. Kim Muye, bakit ang lamig ng kamay mo? Naku, bumalik na naman ang lamig ko. Daddy, nakauwi ka na. Sabi ni Daday, hindi dapat makita ng fairy mommy ang mukha ko. Ate Fairy, ano ang nangyari kay Daddy? Mukhang may sakit ang daddy mo. Ah, alam ko na. Bawat buwan. May ilang araw na nagkakasakit si Daddy. Sabi ni Uncle, dumating na ang malaking tiyuhin. Magiging sobrang lamigin siya. Ate Fairy, pwede mo bang buksan ang heater? CJ, ang hina talaga ng katawan niya. Ate Fairy, salamat sa pag-alaga kay Daddy. Makikipag-usap muna ako kay Hanhan. Ang cute ni Banruo. Ang lamig. Nakamax na ang heater. Bakit ganito pa rin ang lamig mo? Ang sintomas niya, parang kapag inaatake si Hanzai. Baka may lamig din siya. Kinui. Sabihin mo sa akin. Nasaan ang tangang iyon? Anong tanga? Kilala mo ba si Shen Yan? Hindi siya tanga. Huwag mo siyang tawagin ganoon. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Ang lamig. Pwede kitang paginhawahin pero sabihin mo sa akin. Ang gusto kong malaman. Tulungan mo ako. Hipo mo, mas mainit ba ang kamay ko? Bakit ang init ng kamay mo? Pwede pa kitang paginhawahin ng husto. Kumusta? Mas magaan ba pakiramdam mo? Ying. Anong ginagawa mo? Bakit kami niya nasa isang kama? Bakit may dugo sa kumot? Baka kagabi nagdulot ako ng pagdurugo sa kanya? Hindi. Mali ang posisyon ng dugo sa kumot. Siya. Nagpakamatay siya sa kama ko. Shen Yinging. Gising ka, Shen Yinging. Bakit ang init ng katawan niya? Ano-ano ang nangyari? Kumusta na si Shen Yinging?
Patuloy na mataas ang lagnat ni Miss Shen. May lagnat siya. Bigyan mo ng pampababa ng lagnat. Kalahating oras na ang nakalipas. Binigyan ko na siya ng gamot. Pero patuloy pa rin ang mataas na lagnat niya. Hindi ko alam kung bakit. Lumabas ka muna. Anong nangyari? Kuya, tingnan mo naman itong babae. Dumudugo ng tuloy-tuloy ang kanyang pulso. Ginamitan na siya ng doktor ng pampako ng dugo, pero wala pa rin epekto. Ito ang pulso ng babae. Bakit may babaeng nakahiga sa kama mo? Katulong ko siya. Ah, ganyan pala ang trip mo. Kuya, hindi ganoon ang relasyon namin. Hindi tulad ng iniisip mo. Hoy, ituon mo ang kamera sa mukha niya. Tingnan ko ang kulay ng mukha niya. Ang ganda-ganda, parang diwata. Kaya naman ikaw na dating. Malamig na puno ay nagbukat na. Ayoko lang mamatay siya. Noong pagmulat ko ng mata, nagpaputo na siya ng pulso sa kama ko. Kunin mo ang mga pangsuri ng lason na iniwan ko para sa iyo. Kumuha ka ng dugo niya at patakan mo ang papel. Kuya, Kuya, talaga bang katulong lang sa bahay ang babaeng ito? pansamantalang empleyado ko lang siya. Kuya, baka matagal nang umiinom ng Hu-Chizi ang babaeng ito. Ano ang Huchaizi? Ang Hu-Chizi ay gamot para sa cold syndrome. May mild cold syndrome, kayo ni Banru. Pero masyadong malakas ang Hu-Chizi, kaya hindi ko. Ipinainom sa inyo ang ganitong malakas na gamot. At masyado pang bata si Banru. Lalong hindi siya dapat uminom ng Hu-Chizi ng direkta. Cold syndrome. Baka may cold syndrome din siya. Sa kulay na mukha niya, hindi siya mukhang may cold syndrome. May isa pang gamit ang Hu-Chizi. Ginagamit ito para maghanap ng kaligayahan. Marumi ang babaeng ito. Maaga mo ka siyang paalisin sa Kin Mansion. Kuya, kung kailangang painumin ng Huchaizi ang batang. May cold syndrome, may paraan ba para ligtas itong inumin? Kailangang may isang matanda na unang uminom ng Hu-Chizi. Pagkatapos, painitin niya ang sariling dugo at ilalagay ang kanyang dugo sa gamot para sa cold syndrome bago ipainom sa bata. Tingnan mong mabuti. Sa pulso ng babaeng ito, maami bang mga peklat? May ilang peklat sa braso niya. Mukhang mga lumang sugat. Malamang siya ay medium para gamutin ang cold syndrome ng mga bata. Sino bang mayamang pamilya ang napakalupit, naghanap ng ganito kagandang dalaga para maging medium? Tulad niya, kung taon-taon ay uminom ng Hu-Chizi, mababawasan ang buhay niya. Kuya, hindi siya ordinaryong dalaga. Siya ay ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Kabisera. Ano? Maliban kung sa loob niya, walang makakapilit sa kanya na maging gamot. Ang anak niya ay may sakit na lamig. Handa siyang magsakripisyo para sa anak ni Boyansi. Ganito kalaki ang sakripisyo niya. Kung si Banru rin ay magkakaroon ng sakit na lamig, ibibigay kaya niya ang gamot na Huyanzi kay Banru? Siya kaya ang nanay ni Banru. Hindi siya. Pero sa loob ng 5 taon, hindi pa ako nakakita na ganito ka kainteresado sa isang babae. Babalik na si Wan King, magiging mabuti ako sa kanya. Balak mo bang magbalikan kay Chawan King? 5 taon na ang nakalipas, ako ang nagkasala sa kanya. Kuya, bababa na muna ako. Ying, nasa tabi ka pa ba ni Kinmuye, gabi na? Kailan ka ba uwi? Ginoong Bo, mananatili si NJ, Shen sa bahay ko ngayong gabi. Huwag ka na mag-alala. Kinmuye, paano mo? Nakuha ang cellphone ni Ying. Ibalik mo agad kay Ying ang cellphone. Hindi ko kinuha ang cellphone niya, si NJ, Shen ngayon. Hindi makakasagot sa tawag mo, tulog na siya. Ginoong Kin, nagbibiro ka lang ba? Paano pwedeng makatulog si Ying? Sa bahay mo. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng mag-video call tayo. Ying. Gising na ako, ikaw naman ang nawalan ng malay. Para iligtas ako, kinain mo ang Huyanzi. At pinutol mo pa ang pulso mo. Yan. Yan Shen, imulat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Hindi ako si Boyansi. Hindi ako pamalit kay Boyansi. Kinmuye. Bastos. Yan Shen, talaga namang sinuplian mo ng masama ang kabutihan. Ikaw ang nagsupli ng masama, kinain ko ang Huyanzi. At pinainom ka ng dugo ko, tapos gusto mo akong itulak sa kama. Nagagasain mo ako. Sa palagay mo, ang taong may sakit na lamig, may kakayahan ba siyang gahasain ka?
Ikaw, Bakit ka nagkaroon ng sakit na lamig? Noong bata ako, nahulog ako sa tubig sa gitna ng taglamig. Nakakuha lang ng hypothermia. Ganun pala. Shanining, alam mo ba na ang matagal na pag-inom ng fire elixir ay makakabawas ng buhay at maagang pagkamatay? Siyempre alam ko. Bakit patuloy ka pa ring umiinom ng napakarami? Ang anak ko, siya ang nag-iisang tagapagmana ng Shen family. Hanggat malusog siyang lumalaki, gagawin ko ang lahat. O si Third Master Qin. Kung naaawa ka sa akin, pwede bang ibigay mo sa akin ang contact information ni Chen Beishu. Sobra naman ang tiwala ni Miss Shen sa sariling ganda. Oh, tumawag sa iyo ang ayan mo kanina. Sinagot ko, Sino ang tumawag? si Boyanxi. Pwede bang huwag mo na lang bigyan ng palayo ang mga tao? Pinadoktor ko ang sugat mo para magamot. Bayaran mo ang bill sa gamot. Third Master Qin, di ba pwedeng isipin mo na kahit nasa panganib ang buhay ko? Uminom ako ng fire elixir at nagpadugo para iligtas ka. Sabihin mo na lang kung saan ang ex-husband ko. Yun pala ang dahilan kung bakit ka uminom ng fire elixir para iligtas ako. Pakiusap. Nagpakasal na ulit ang ex-husband mo. Ano? May minamahal na siyang babae, may anak na, Miss Shen. Bakit mo paguguluhin ang buhay niya? Volu, lumabas na ang resulta ng aming paternity test. Magkapatid talaga kami. Lumabas na rin ang test ko at ni Daday Ganda. Si Daddy Ganda talaga ang totoong daddy ko. Ano ito? Ibalik mo. Kanino ang paternity test na ito? Wala kang pakialam. Tumawag ka kay Qin Banro? Huwag kang magsinungaling, narinig mo ba? Nagpa-paternity test ka rin kay Qin Mui? Yihan, congratulations at nakita mo na ang daddy mo. Sinabi mo ba sa nanay mo ang tungkol sa paternity test? Buti na lang hindi niya alam. Sabi ni Mommy patay na daw ang daddy ko, pero hindi naman pala. Sinabi ba ng mommy mo na iniwan ka ng daddy mo? Bakit ako iniwan ng daddy ko? Dahil mahina ka mula pagkasilang, may hypothermia ka at dinala ng daddy mo. Ang mas malakas na bata. Pabigat ka lang sa daddy mo, kaya iniwan ka niya. Kinmuye, sa pagkakataong ito, hindi kita palalampasin. Yingying ah, Ano nang ginagawa mo? Yingying, ang hirap kitang hanapin. Sino ka? Anong gusto mo? Sino ako? Tinatanong mo? Tanungin mo si Yingying. Hindi ko siya kilala. Yingying, 5 taon pa lang, hindi mo na ako kilala? O baka naman, marami kang lalaki kaya nakalimutan mo na ako? Huwag kang magsinungaling dito. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, tatawag ako ng pulis. Nakalimutan mo na? 5 taon na ang nakalipas, sa kabisera, naabutan ako ng bagyo. Ang tatay mo ang nagdala sa akin sa bahay ng Shen. Nuy gulay ka pa lang, nakahiga sa kama. Nang ikasal tayo, unang araw pa lang, gumising ka na. Nuy sinabi mong tanga pangit ako. Pinangalanan mo pa akong Shen yan. Shen yan. Impossible. Ikaw at si Shen yan. Hindi kayo magkamukha. Nuy nalason ako, pumasok ang lason sa utak, nagbago ako. Grib, ang pinakamayamang dalaga ng ating bansa. May asawang tanga pala. Narinig ko. Nakapag-asawa na si Miss Shen, pero ang asawa niya pala, isang hampas lupa. Hindi aminin ni Miss Shen na may ganyan siyang asawa. Tumawag na ako ng pulis, sa presinto na lang tayo mag-usap. Yingying. Ayaw mo ngang aminin na ako to, di ba? Pagkatapos nating ikasal, ng babae ka kay Bo. Pero pa sa anak, tinis ko. Sinasabi mong ikaw si Shen yan? Sa mga taong ito, daan-daang nagsabing ex-husband ko sila. Sasabihin mo lang, maniniwala na ako. Kung sasabihin kong lola mo ako, hindi ka naman. Luluhod magmamano sa akin. Ako talaga si Shen yan. Sa loob ng hita mo, may isang nunal. Malinaw na naalala ko. Sa tingin mo, magkakagusto ba si Miss Shen sa ganyang lalaki? Gutom na ba siya? Sanay si Miss Shen sa mamahaling pagkain, minsan gusto niyang subukan ng simpleng pagkain. Ano ang problema? Ama ba? Sa loob ng hita niya. May nunal, di ba? Tumahimik ka. Yang mga salita mo. Paano mo nasabi sa harap ng maraming tao? Ikaw ang nanakit sa akin? Anong basura to sa hotel ko ng aaway? Ano ba? Kaya, may relasyon ka rin kay Shen Yingying, no? Nawawala si Hanzai. Ikaw ba yon? Saan mo dinala ang anak kong si Hanzai? Hintayin mong malaman ko kung yung bata ay anak mo sa kanya. Kung talagang hindi akin.
Saan mo dinala ang anak ko? Hindi ka talaga si Shen yan. Kung ako ba ang dating asawa mo, pagkatapos ng ENA test, malalaman na natin. Sa panahon ito, nagpapanggap lang ako. Gusto niyang guluhin ang kasal ng mga pamilyang Qin at Shen. May nag-uutos sa kanya. Siya yung gagong gumawa nito, di ba? Kuya Yancy, ihatid mo muna siya sa presinto. Ako na ang hahanap kay Hanzai. Sasama ako sa'yo. Atay Qin, pakiusap, dalhin niyo itong gago. Sa presinto, ako na ang sasama kay Yingyin. Nahuli kita. Ayos din to. Talagang hindi ko alam kung sino ang nagpanggap na dating asawa ni Miss Shen. Sino ba yon? Nagtrabaho lang ako para sa pera. Sino ang nasa likod mo? Bukod sa pagdukot kay Shenihan, ano pa ang ipinagawa sa'yo? Ginagawa niya sa akin na. Pagkatapos madukot si Shenyihan, ay lakasan ang aircon sa kwarto. Lumala ang sakit niyang malamig. Pamamamatay yan. Tatay, nawawala si Banru. Ano? Hanzai, naririnig mo ba ang nanay mo? Hanzai, gumising ka. Huwag mo akong takutin. Hanzai! Buluo, okay ka lang ba? Yung masasama, natalo na. Ang nanay mo, di ba? Palitan muna natin ang damit. CAG, akala ni Mama, ikaw ako. Habang wala si Mama, alis na ako. GA, ayaw mo bang malaman ni Mama na magkapatid tayo? GA, Hanhan, pasensya na. Pareho tayong mahina ang katawan. GA, ayokong maging pabigat kay Mama. Ayokong umiyak si Mama dahil sa kin. Daday, Banruo. Bakit ka nasa ospital? dumalaw ako kay Hanhan. May sakit daw si Hanhan. Akala ng pamilyang Qin na dukot ka. Huwag ka nang magtangka na muling lumabas ng bahay ng Qin nang walang paalam. Naiintindihan mo ba? Daday, yakapin mo ako. Hanzai, Ginang Shen, ito ang anak ko. paumanhin, anak ni Kinmuye. Bakit kaya siya napakapareho ni Hanzai? Banruo, anong nangyari sa'yo? Daddy, sobrang ginawa ko. Naku, nagkaroon na naman siya ng lamig sa katawan. Ginang Shen, magkano ang dugo mo na may halong Huchaisi? Bakit mo gustong makuha ang dugo ko? Mayroon akong banayad na lamig sa katawan. Gusto kong gamitin pampasigla sa gamot ang dugo mo. Kung gayon, ipapalit mo sa kinaroroonan ng tangang iyon. Igalang mo ang dating asawa mo, laging tinatawag na tanga. Kaya pala hiniwalayan ka niya. Ano na ngayon ang pangalan niya? Hindi na siguro ginagamit ang pangalan. Shen yan, di ba? Ang pangalang Shenyan para sa kanya. Ay kahiyan, Kinmuye, ganyan ba ang paraan mo ng pagmamakaawa? hindi ako humingi ng pabor sa'yo. Shen Yinyin. Sa ngalan ng pagiging iyong nobyo pa rin, Ang dugo ko, maliban sa anak ko, ay hindi ko ibibigay kahit kanino. mamamatay ako kung wala ang dugo mo. Anong pakialam ko sa buhay mo? Banruo, huwag kang mag-alala, ililigtas ka ni Daddy. Ginang Shen, hindi ka sa ospital kasama ng anak mo. Ano ang pakay mo dito? Stable na ang kalagayan ni Hanzai. Wala nang malubhang problema. Ito ang dugo ko pagkatapos inumin ang Huchaisi. Ano ang kailangan kong gawin para makuha ko ang test tube? Sumakay ka, sabay tayong pupunta sa isang lugar. Saan tayo pupunta? Pumili ng singsing sa kasal. Singsing para kanino? Singsing para sa kasal nating dalawa. Sino ang magpapakasal sa'yo? May taong gustong pigilan ang alyansa ng mga pamilyang Qin at Shen. Kaya gumawa pa ng peking dating asawa para lokohin ako. Kaya nga, dapat nating bilisan ang pag-aasawa para walang masamang mangyari. Paano mo nalaman na peke ang kidnapper? Isang taon akong nakasama ang dating asawa ko. Kahit gaano pa kalaki ang pagbabago sa hitsura niya, hindi ko siya makakalimutan. Kahit nakatayo siya sa harap mo ngayon, hindi mo pa rin siya makikilala. Bakit mo nasabi iyan? Dahil hindi mo talaga siya minahal. Paano ko magugustuhan ang isang tanga? Isang linggo pa ang iniisip mo pagdating ng panahon ko. Hindi mo maipakita ang gawin ng tangang ito. Magpakasal tayo, ikukulong kita sa bahay. Para pag-isipang mabuti kung nasaan ang aking dating asawa. Magmaneho na tayo. Maligayang pagdating sa L Jewelry. Ginungkin, binibining Shen, kung hindi kayo nasisiyahan sa mga singsing na ito. Ang L Jewelry ay pag-idisenyo ng mga singsing na espesyal para sa inyong dalawa, batay sa inyong mga pangangailangan. Ito na lang.
Ginoong Qin, subukan ninyo ang singsing sa kasal. Singsing sa kasal. Hindi na. Hindi ako karapat dapat magsuot ng singsing sa kasal kasama si Binibining Shen. Kinmuye, bakit ka? Nagtatampo sa akin ngayon? Isuot mo sa kanya. Ang peklat na ito. Saan galing? Nabanggit ko lang ito nang nagpuputol ng prutas. Ang tanga kong dating asawa. Ayon sa mga katulong, ang dalawang taong ikakasal ay dapat magsuot ng singsing sa kasal. Kaya akala niya ang singsing sa kasal ay isang bilog na singsing. Kaya anumang singsing mula sa lata ng inumin o takip ng bote ng plastik ay sinusubukan niyang isuot. Minsan, sinubukan pa niyang isuot sa akin ang isang singsing na plastik. Hindi ba talaga siya tanga? Naaalala ko. Noon, isang araw. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang isang metal na singsing. Pinilit niyang isuot at hindi na ito maalis. Nasugatan pa ang kanyang kamay kaya tinawag pa ang bumbero. Marami siyang dugo. Iyak nang iyak siya noon. Ano ang kinalaman nito sa akin? Gaano ko nais na magsuot ng singsing sa kasal kasama ka? Kinmi, narinig ko noong nag-ski ka may avalanche. Ang iyong pamilya. Hinanap ka ng isang taon. Gusto kong tanungin. Bakit nang mabuhay ka mula sa avalanche, hindi ka? Nakipag-ugnayan sa iyong pamilya? 5 taon na ang nakalipas, malubha akong nasugatan at matagal na nanatili sa ospital. Ang taong malubhang nasugatan, makakapag-anak sa ibang babae. Ano ang kinalaman nito sa'yo? Malapit na tayong ikasal, itatanong ko lang ang nakaraan mo. Hindi ba pwede? Binibining Shen, ang aming kasal wala pang katiyakan. Maaari mo bang sabihin sa akin? Ano talaga ang relasyon mo sa aking dating asawa? Kinmi. Tatay Kin. Gusto kong kausapin ka tungkol sa isang bagay. Anong gusto mo? Alam kong marami kang itinatago sa akin. Ayaw mong sabihin sa akin. Kaya hahanapin ko na lang mismo. Nagmamadali ka talaga, Ina Shen. Baka si Boyangsi. Hindi ka kasiyahan? Kinmi, sana wala kang kinalaman sa ex-husband ko kung hindi. Hindi mo ba iniisip na ako ang ex-husband mo? Sana hindi. Mas mabait pa ang ex-husband ko kaysa sa'yo. Maligayang pagdating sa laha. Maligayang pagdating. Atay, salamat sa pagdalo sa aking birthday party. Hindi naman tayo ganun ka-close, di ba? Si Shen Ying, ang pumilit sa akin na pumunta. Kami ni Yinying sa Yuecheng. Kaunti lang ang kilala namin. Kaya ngayong birthday party ko dito sa Yuecheng. Siyempre gusto kong masaya. Birthday party ni Boyangsi to, bakit ako isinama? Nakakasuya. Nakakadiri talaga. Tatay Kin, okay lang po ba? Pasensya na po, Tatay Kin. Ako ang may kasalanan. May reserba akong sweet sa taas. Tatay Kin, kung gusto nyo, palitan nyo na lang ang sweet ko. Ayoko ng second hand. Kung siya nga si Shenyan, marami dapat siyang peklat sa katawan. Pero bakit wala siyang kahit anong peklat? Tatay Kin, Sino ang nag-utos sa'yo? baka naman ako lang ang nakusa. Mga lalaki talagang malibog. Ingat! Bakit ang tagal ni Tatay Kin sa taas? May gustong sumama sa kin pataas para hanapin si Tatay Kin? Alam nyo naman. Nagalit na galit sa kin si Tatay Kin. Yung Master Bo, samahan kita. Birthday mo naman ngayon, Tatay Kin. Hindi dapat mong sinira ang mood niya. Tara, Anong laman ng syringe? Pampagana lang. Sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ka taga Yuecheng, kaya hindi mo alam. Ang magyayari kapag inaway mo ako, si Kinmuye.
Nandito ba si Kinsanyi sa kwarto ito? Parang may narinig akong babaeng boses sa loob. Kaya pala matagal si Kinsanyi sa taas. May babae pala siyang kasama. Abala siya sa pagtutulungan nila. Kasal na si Sanyi kay Yinying. Hindi siya magtataksil kay Yinying. Normal lang sa lalaki ang magloko sa labas. Hayaan na lang natin siya. Huwag na natin gambalain ang masayang gawain ni Sanyi. Kinmuye, huwag mo akong bigin. Yinying, bakit ka nandito? Huwag kang matakot, pampatulog lang siguro ang laman ng injection na ito. Ang laman ng injection ko, hindi lang pampatulog. Ito ay virus. Dali, dalhin ninyo ang dalawang ito. Huwag mo akong hawakan. Sanyi, mag-ingat ka sa sugat ni Miss Shen. Sugat pa ba ang iniisip mo ngayon? Kinyi, nakita namin ang AIE virus sa injection. Sa dugo nitong dalawang waitress. Nakita rin namin ang AIE virus. Singing, may posibilidad siyang mahawaan ng AIE. Binigyan na namin si Miss Shen ng preventive shot. Kung mahahawaan siya o hindi, kailangan pa maghintay ng 2 linggo para sa AIE test bago makasiguro. Paano nangyari ito? Ikaw ang dahilan kung bakit nasugatan si Yinying. Ang dalawang waitress, ako ang target nila. Dahil sa iyo. Kung mahawaan ako ng Le, edi isa kang karibal na mababawasan, Bu Xiao. Pinsanyi, ano ang ibig mong sabihin? Yung ex-asawa ni Ining na bastos. At yung dalawang waitress. Ano ang ibig kong sabihin? Dapat alam mo na yan sa sarili mo, Bu Xiao. Ngayon, buong Yucheng ay kumakalat ang balitang may liw ako. Aalisin ko ang mga peking balitang ito. Congratulations, Kinsanyi. May dahilan ka na para. cancel ang engagement natin. Nang harangan mo yung patalim, ano ang nasa isip mo? Wala. Blanco ang isip ko noon. Mabait lang talaga ako. Pero Kinsanyi, ngayong gabi, kailangan mong alagaan ako ng mabuti dito sa ospital. Yinying, bumili ako ng siomai, paborito mo. Hindi ko ito maubos. Kung hindi mo maubos, itapon mo na lang. Sayang naman kung itatapon. Bu Xiao, ikaw na lang kumain. Ayoko ng siomai. Bakit? Ngayon ayaw mo nang sumubo ng laway ni Miss Shen. Gino, ano ang ibig mong sabihin? Gino, bakit hindi mo na lang kainin ito para sa akin? May kabute sa siopao, naalala ko. Shenyan ay allergic sa kabute. Kung si Kinmei ay hindi si Shenyan, hindi siya magkakaroon ng allergy sa kabute. Binibining Shen sa loob ng 1 minuto. 5 beses mo na akong tiningnan. Gaano kaganda ako ngayong gabi at lagi mo akong tinititigan. Hinanap ng mga tao ko ang buong Yuecheng. Pero hindi nila mahanap ang loko-loko. Nagpa-plastic surgery kaya siya. 5 taon, maaaring nagbago ang itsura niya. Kung hindi ko siya makikilala. Ang dating asawa mo, ayaw ka talagang makita. Kung ganyan ang palagi mong iniisip, Eddie, sana'y magtagumpay ka. Baka ang hinahanap ko ay nasa harap ko na. Hindi ko lang siya nakikilala. Pwede bang maligo ka? Ang baho mo. Nabuhusan ako ng alak ng waiter. Eddie, di ka pa pumunta? Ngayon ang buong kwarto. Amoy alak. Huwag mong kalimutan. Ikaw ang magbabantay sa akin ngayong gabi. Ang daming usok, hindi kita makita. Saan mo itinago ang damit ko? Hindi ka allergic sa kabute. Bakit ako magiging allergic sa kabut? Pasensya, nagkamali ako. Nalulungkot ka ba na hindi ako ang dating asawa mong loko-loko? Mali ang hinala ko. Pero hahanapin ko talaga ang dating asawa kong loko-loko. Kaya sa loob ng 1 linggo, hindi kita iiwan. Hanggang sa mahanap ko siya. Paano kung hindi mo siya mahanap pagkatapos ng 1 linggo? Eh di magpakasal tayo. Ikaw lang naman. Ang nakakaalam kung nasaan siya. Kapag sumunod ako sa'yo, makikita ko rin siya. Niloko mo ako para kumain ng siopaw na may kabute para malaman kung sino ako. Paano kung talagang malala ang allergy ko sa kabute? Nasa ospital tayo, nasa ibaba ang emergency room. Para sa'yo, ang dating asawa mong loko-loko. Mas mababa pa sa aso. Alam ng may-ari ng aso na hindi pwedeng bigyan ng chocolate ang aso. Pero ikaw, para lang sa gusto mo, ipinanganib mo ang buhay ng iba. Saan ka pupunta? Hindi ka naman ang dating asawa kong loko-loko. Bakit ka nagagalit? Hindi dapat ako naawa sa posibilidad na mahawahan siya ng Ye. Diyosa, si Sheninging. Wala siyang pakialam sa buhay ng iba.
Ni hindi niya inaalagaan ang sariling katawan. Kakumpirma ko lang na hindi ako nahawaan, Kinsanye. Ganito agad kabilis magpaalipin sa akin. May 4 na buwang kontrata kami ni Miss Shen. Kung isang araw akong hindi magulo sa'yo, lugi ako, di ba? Bukas na ang kasal. Sa bisperas ng kasal. May huling pagkakataon ka pa. Isurrender mo ang dati kong asawa. At kung nasaan si Master Chen ba issue? Batay sa ipapakita mo. Itatigil ko ang ating kasal. Hinamumuhian ko talaga ang pagmamataas mong mukhang ito. Itigil ang kasal, parang isang biyaya mo pa sa akin. Dapat ba akong lumuhod at magmano sa'yo? Dapat nga dahil ito ay aking kahabagan sa iyo. Huwag muna sa opisina. Sa Chenyu Club muna para sa isang engagement. Sasamahan mo ba ako ng maayos sa kasal bukas? Isang karangalan ang pakasalan si Miss Shen. Kung magkakagulo ka sa kasal, gagawin kong kasama sa libing ang buong angka ng kin. Pinsanye, ano ang ibig mong sabihin? Ang kasal ko kay Shen Yingning. Wala ka bang pag-aalala, Young Master Bo? Anong magagawa ng pag-aalala ko? Gusto lang ni Yining makuha ang reseta ng pampainit ng pamilya ninyong Kin para sa kanyang laming. Kunin mo ito. Mamaya lalabas sa kwarto. Ang lasing na si Shen Yingning. Young Master Bo, dapat mong samantalahin ng mabuti ang pagkakataon. Gusto mo ba talagang ipagkaloob si Yining? Nakabili na ako ng tiket, handa nang umalis ng Huago. Pinsanye, isang tagay para sa iyo. Uminom ka para sa akin. Ang galing uminom ni Miss Shen. Inumin mo ito walang alkohol. Ako na. Sinabi sa akin ni Kinsanye, lasing na ako kayo, Miss Shen. Nagpa-reserve siya ng kwarto para sa inyo. Titingnan ko kung anong sorpresa ang nasa kwartong ito. Bakit siya tinawagan ni Buyansi? Hoy, Kinsanye, kumusta na si Yining ngayon? Brother Yancy, kailan kayo naging magkaibigan? Bakit hindi ko alam? Yining, anong nangyari? Gising ka pa? Paano mo nalaman na dapat hindi ako gising ngayon? Sabi sa akin ni Kinsanye, sasama ka ako sa kanya mamayang gabi. Nag-aalala ako, baka masyado kang malasing. Yining, nakikinig ka ba? Nasaan ka ngayon? Susunduin kita. Huwag na. Lasing na lasing siya ngayon, hindi ako makakaalis. Ano? Lasing si Third Master Qin. Kaya pala pinalasing mo ako para magawa mo ito. Bakit mo ako hinahalikan? Dahil gusto kita, Yingning. Kuya Yancy, Natulog ka kay Kinmui? saan mo nakuha ang keycard? Binigay sa akin ni Kinmui. Noong ibinigay sa iyo ni Kimuya ang keycard, ano ang sinabi niya sa iyo? Sinabi niya, may isang. Lasing na si Shen Yingning, na naghihintay sa kwarto, at siya, sasakay din siya ng eroplano. Papuntang Huagu bukas ng umaga, at alis sa Huagu. Gusto tumakas sa kasal ni Kimuye. Yingning, alam mong pinaglalaruan ka niya. Pero sumama ka pa rin sa kanya? Baka dahil lasing siya at pinilit ka niya? Ginamit niya ang kalasingan para akitin ako at hindi ako nakapagpigil. Magkakasal naman din tayo, kaya bago ang kasal. Tingnan natin kung magkatugma talaga tayo. Yingning, alam mo naman, na ayaw talaga niyang pakasalan ka. Pero kanina, ang cute niya nang sabihin niyang gusto niya ako. Sinadya ni Kinmui na bigyan ako ng keycard, para makita ko, siya at si Yingning sa kama. Kuya Yancy, bibigyan kita ng pagkakataong magbawi. Bukas ng 7 ng umaga, tawagin mo ang mga reporter sa hotel ko. Sabihin mo sa kanila may malaking balita dito. Humarap ka sa akin. Bukas, pagsisisihan mo ito. Miss Shen, ang balita. Ikakasal ka na kay Third Master Qin. Ngayon, sino ang lalaking kasama mo? Miss Shen, bakit mo binigyan ng sumbay si Third Master Qin sa mismong araw ng kasal? Nagkamali lang ako, tulad ng ibang babae. Ipapaalam ko sa inyo. Ang kasal ng mga Qin at Shen ngayon ay kanselado na. Ano? Ano ang nangyari? Lumabas kayong lahat. Sinong manghihimasid sa aking baby? Bungkalin ko ang mga mata niya. Lumabas? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Tulad ng gusto mo, kanselado na ang kasal.
Salamat, Miss Shen. Bigla kang naging mabait. Pero, gusto na gusto ko talaga si Kinsanye kaya simula ngayon. Ikaw ang magiging secret lover ko. Ano ang sinasabi mo? Lover, di mo naintindihan? Panaginip mo yan. Kapag nagkamali, dapat tanggapin ang parusa. Sinong nag-utos sa'yo na idisenyo ako? Gusto mo akong lasingin tapos takasan ang kasal ngayong araw na ito. Alam mo na pala lahat. Dapat kang magpasalamat, interesado pa rin ako sa'yo. Kung hindi sa mga ginawa mo, sapat na yan para gibain ko ang buong pamilya King. Kanselahin na lang ang kasal. Sa buhay na ito, imposibleng magpakasal tayo. Sanye, narinig ko na dadalhin mo ang bata sa parke ngayon. Gusto ni Ying na isama ko rin. Si Yihan para mamasyal. Bakit di niyo dalhin ang mga bata? Abala kami ni Miss Shen. Hindi ako yaya ninyo. Daday, gusto kong sumama kay Hanhan sa parke. Kukunin ko na si Shen Yihan sa Junyu Hotel. Tara na. Ano siya? Anak ni na siya Nining at Buyangsi. Pero bakit kapag niyayakap ko siya? Parang pamilyar ang pakiramdam. Miss, nawawala ang batang lalaki. Ano? Paano nawala si Hanzai? Pumunta ako sa kwarto niya, wala siya. Inanong ko ang mga katulong, di nila alam kung nasaan siya. Si Qin Mui. Si Qin Mui, kasama ang anak niyang, si Qin Banru, at si Hanzai, pumunta sa parke. Hindi mo ba alam ito? Paano dadalhin ni King Muye? Si Hanzai sa parke. Sabi ni Sanye, inutusan siya ni Ying. Paano pumayag si Miss dito? Mahina ang katawan ng batang lalaki, di pwedeng matagal. Sa mataong lugar, Qin Sanye, parang gusto niya. Ang buhay ng bata. Naglakas loob siyang lokohin ako. Qin Mui, pasensya na, Ying. Kukunin ko na, si Hanzai ngayon. Tito Chow, magpadala ng tao sa parke, iwi si Hanzai. Sig. Ying, ito lang ang paraan para tuluyan kang makawala kay Qin Muye. Banruo. Ang dalawang batang hinahanap mo, kinidnap ko. Gusto mo na yata mamatay. Hahaha, gusto ko lang makipaglaro kay Tatay Qin. Kung magsusumbong ka o hihingi ng tulong, mga bangkay na lang ng bata ang makikita mo. Sino ka ba? Akin na lang ang galit. Huwag mong saktan ang mga bata. Pumili ka, Lake House o Seaview Tower. Pumunta ka sa napili mo sa loob ng 3 minuto. Nandoon ang isang bata. Nasaan ang anak ko? Kapag nagsalita ka sa babaeng yan, tatapusin ko na ang laro. Parehong bata. Papatayin ko. Nasaan si Hanzai? Bakit mo siya dinala rito? Bibilang ako ng 3, umalis ka sa babae. 3. 2. Lake House ang pipiliin ko. Atay Qin, bakit ka nagsisinungaling? Pupunta ka sa Seaview Tower, Lake House o Seaview Tower. Isa lang ang pipiliin mo. Isang bata lang ang may liligtas mo. Sa CD Tower ako pupunta. Hindi sa Lake House. Sigurado ka na? Sigurado, sa Seaview Tower ako. At talikuran ko ang Lake House. Kahit sino pa ang bata roon. Anak ko man o si Shenihan. Pababayaan ko. Malamang nakuha na ni Shen Ying. Ang wireless headset ko. Yung batang dinala. Sa Lake House, siya na ang bahala. Pumunta ka sa Seaview Tower. Tingnan natin kung sino ang nandoon. Hanzai. Walang tao. Ma'am, hinanap na ng mga tauhan natin sa paligid. Wala si Bonso. Nasa Seaview Tower ang dalawang bata. Banruo. Tatay Qin, takbo na, kasama ang anak mo. Sasabog ang bomba sa loob ng 50 segundo. Tatay Qin, may oras ka pang iligtas ang anak mo. Kung ililigtas mo ang isa pang bata, mamamatay kayong lahat. Banruo, makinig ka. Takbo ka mula roon. Takbo. Doktor, kumusta ang anak ko? Kayo po ba ang ina ni Shenihan? Ako. Kayo po ba ang ama ni Shenihan?
Hindi. Delikado ang kalagayan ni Shenihan. Baka kailangan ninyong pumirma nitong critical condition notice. Hindi ako pipirma. Dinala ko ang anak ko rito para magpagaling. Dapat tiyakin ninyo ang kanyang kaligtasan. Pero si Shenihan, kaya na niya Liu Chao, kung hindi kayang gamutin dito, pumunta tayo sa Yuecheng. Hanapin ang pinakamagaling na doktor. Kung hindi nila kayang gamutin, gumamit ng pribadong eroplano, magdala ng espesyalista mula sa kabisera. Sige, gagawin ko na ito. Kailangan ni Shenihan ng maraming dugong type A ngayon. Kulang na ang dugo sa ospital namin. Sino sa inyo ang may type A? Type E ako. Ikaw ang nanay ni Shenihan. Hindi pwedeng magbigay ng dugo ang direktang kamag-anak. Ginungkin, naalala kong type A ka. Pwede ka bang magbigay ng 800 cc para sa pasyente? Hindi ako pwedeng magbigay ng dugo kay Shenihan. Ginungkin, si Shenihan ngayon ay nangangailangan ng dugong type A para maligtas. Huwag kang maging manhid. Ginungkin, delikado na si Ihan. Kahit hindi 800 cc ang mabigay mo, pwedeng 200 cc lang. 200 cc. Hindi naman mapanganib sa'yo. Hindi mo naman pwedeng panoorin lang. Namamatay si Ihan. Napakalamig mo. Hindi ako magbibigay ng dugo. Hindi ako pwedeng magbigay. Kinmuye. Napakasakim mo. Ginoong Qin, ano bang kailangan para magbigay ka ng dugo kay Hanzai? Kailangan bang lumuhod ako sa'yo? Kahit lumuhod ka sa akin, hindi pa rin ako magbibigay ng dugo. Al. Liu Chao, pumunta ka sa ibang ospital malapit. Tingnan kung may dugong type T. At tanungin mo ang ospital na to. Sino sa mga nurse at doktor ang may type T? Sige. Ginungkin, sobrang disappointed ako sa iyo ngayon. Ayaw ko nang makita ang taong naglagay. Sa panganib ang anak ko. Kinmi, lumayas ka. Pwede bang makita ko si Shenihan isang huling beses? Aalis na ako pagkatapos. Huwag kang magpanggap. Magiging maayos ang anak ko. Sana huwag ka nang muling magpakita sa harap niya. Baka magdala ka pa ng masamang kapalaran. Sinabi ni Yinging na ayaw na niyang makita ka. Tatlong ginungkin, umalis ka na rito ngayon. Hindi ako alis. Binibining Shen. Pakiusap, hayaan mo akong makita muli si Shenihan. Umalis ka. Ayoko nang ulitin. Hanzai, Ililito pa ng ospital si Hanzai. Kumusta na ang kalagayan niya ngayon? ano ang pakialam mo? Sasama ako para alagaan siya. Sa anong kapasidad ka pupunta? Wala kang karapatan. Hanzai, gumaling ka agad. Makipaglaro kay Banruo bago niyang game console. Oras na ba ng pag-ikot ng doktor? Titignan ko lang ang pasyente. Tumigil ka. May kailangan po ba kayo? Kung wala, matutuloy na ako sa duty. Tanggalin mo ang face mask. Bawal tanggalin ang face mask sa ospital. Ang puting uniforme, bagay na bagay sa'yo, tatlong ginoong kin. Lalong nagmumukha kang hayop na naka-Amerikana. Bisitahin ko lang si Hanzai. Pinapayagan ba kitang bisitahin ang anak ko? Alam kong hindi mo pinapayagan, kaya pumunta ako ng sarili ko. Tumayo ka ng maayos, huwag kang gagalaw. Saan ka humahawak? Gusto ko lang tignan kung may dala kang panggulo. Ang panggulong yan para lang sa'yo. Kinmuye, bakit mo? Dinala ang anak ko sa parke. Normal lang naman ang magdala ng bata sa parke, di ba? Gusto mo lang maging close sa anak ko, no? Gusto ko talagang maging close sa kanya. Talaga nga, gusto mong gamitin ang bata para mapasaya ako. Huwag kang mag-akala, binibining Shen. Eh bakit mo ba dinala ang anak ko? At ang bait-bait mo pa, parang ama na umapaw ang pagmamahal. Mome, Hanzai, nagising ka na. Daddy, Hanzai, kung gusto mo ng daddy. Basta ligtas ka, hahanapan kita ng 10. Huwag mong turuan ng masama ang bata. si Tito Quinn lang ang gusto kong daddy. Kailan ba? Binigyan ni Kinmuye ng pampaganda si Hanzai. Binibini, uminom ka na naman ng 2 pampainit. Gusto mo bang tawagan ko ang doktor para bigyan ka ng sedative? Kumusta si Yinging? Hay naku. Simula nang masaktan ang bunsong Ginoo, mahina na ang kanyang katawan. Ngayon, bumalik na naman ang lamig sa katawan. Kailangan ng 2 fire pellet araw-araw. Maibsan lang. Talagang kinakabahan ako sa kalagayan ni ate. Yinging, kumusta ka?
Tito Chow, umusog ka nga. Pero ito, wag kang pero. Kung may mangyari man kay Yingying ngayon, ayaw mo bang panagutan? Yingying, Buyansi, bakit ka pumasok dito? Yingying, gusto kitang tulungan. Lumabas ka. Yingying, wag kang mahiya. Nagkasundo tayo dati, di ba? Pwede kitang alwanin. Hala, nagdadala lang ako ng dokumento. Ang seryoso ng laro nyo ah. Di na ako makikialam. Aalis na ako. Kuya Yancy, lumabas ka. Ginoong San. Halika rito. Binibining Shen, sa kalagayan mong ito, parang di ka makakapag-usap ng maayos. Tungkol sa seryosong usapan, Kailangan mo ng lalaki ngayon. Papahanap kita kay Tito Chow. Yingying, binibining Shen, anong kailangan mong tulong? Kumain ako ng 2 fire pellets sa loob ng 24 oras. Alam mo na ang dapat gawin. Di ba sabi mo, sobrang ayaw mo sa akin? Ayaw mo na akong makita. Binawi ko na yon. Ginoong Kinsan. Ano ang kailangan para tulungan mo ako? Makisuyo ka sa akin. Siguro, di pa nakakaranas na makiusap si Binibining Shen, di ba? Gusto kong makita ang itsura mo habang nagmamakaawa sa akin. Di pa talaga ako nagmamakaawa ng ganyan. Isang beses lang, di pa katagalan. Lumuhod ako para makiusap sa'yo. Nang hilingin kong iligtas mo si Hanzai. Ginoong Kinsan, mahirap hanapin ang tipaklong na may 3 paa. Pero ang lalaking may 2 paa, ang dami-dami. Para lang sa paglutas ng pangangailangan kong ito, di na kailangan. Ng tulong mo, Ginoong Kinsan. Lumabas ka na. Yingying, kumusta ka? Kuya Yancy, Di na ako magpapadala sa awa para kay Shen Yingning. Shen Yingning, ito na ang huli. Yingying, Kinmui, buksan nyo ang pinto. Kinmuye, maghintay ka lang. 5 taon na ang nakalipas, kaya kong patayin ka. Ngayon, kaya ko pa rin. Daday, gusto kong makasama si Hanhan sa pagkain ng keke na ito. CJ, may nangyari kay Kinmuye, kailangan kong hanapin siya. Na-hospital ang tatay mo ngayon. Maayos naman ang tatay ko, bakit siya na-hospital? Natuklaw ng ahas sa hardin si Lolo. Sabi ng doktor, malubha ang kalagayan niya. Tingnan mo, nakabili na ako ng tiket papuntang Beijing. 1 oras na lang ang alis. Sumama ka sa akin sa airport ngayon. Si Kinmuye. At si Banru. Tiyak na tatawag muna si Kinmuye sa mga tao sa Tin Mansion. Ngayon, gusto lang niyang maawa ka para hanapin mo siya. Yingying, umuwi ka muna sa Beijing. Mahalaga na makita mo si Lolo. Daday, giniginawa ko. Idlip mo na ako. Tiyak na. Sasaklolo sa atin ang fairy sister. Bilis, aalis na ang eroplano. Sinabi ko lang na may nangyari kay Kinmuye. Hindi ko sinabing na aksidente siya. Paano mo nalaman? Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Nang hinanap kita sa hotel, nakatanggap na ako. Nang balita na naaksidente si Kinmuye sa Changshan. Ang swerte naman sa ganitong oras lang. Natukla ng ahas sa sariling hardin ang tatay ko. Napakahiwaga nito. Hindi ka ba nag-alala sa kaligtasan ng tatay mo? Nasa amin ang pinakamagaling na doktor sa Beijing. Magiging maayos ang tatay ko. Kuya Yancy, nakapasok ka na sa security. Pakiusap, alagaan mo na lang ang tatay ko. Dalhin siya, iuwi sa Beijing. Yingying, May balita na ba kay Kinmuye? Naipadala na ba ang rescue team? Ipadala ang lahat ng rescue team sa Yuechen. Para maghanap saksiyang siya ng maigi. Anong oras na? Bakit wala pa rin? Nakikita ang rescue team. Titos Hao, lumiko sa kaliwa. Young Master, sa kanan ang malaking daan. Kailangan nating hanapin si Third Master Qin at ang iba. Kung lumingon tayo sa kaliwa, hindi natin siya mahahana. Makikita natin si Boluo at ang gwapong tiyuhin kung sa kaliwa. Hanzai, bakit mo sinabing sa kaliwa? Alam mo ba kung nasaan sila? Pakiramdam ko lang. Tito Zhao, makinig kay Hanzai. Sage, Kinmuye, gising ka Kinmuye. Banru. Hanzai. Nasa sasakyan si Hanzai. Bakit si Kin Banru? Ay kamukhang kamukha ni Hanzai. Kinmuye. Ikaw talaga ang nakakainis. Tito Chow, bilisan mo. binilisan ko na po, ginawa ko na lahat. Momay, mamamatay ba? Sa Boluo at ang gwapong daddy. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mamatay sila, Hanzai. Nakilala mo na si Banruo noon pa. Alam mo na magkapatid kayo. Alam ko, nagpad na test kami ni Boluo. Kinuha ko pa buhok ni daddy para sa test. Ang gwapong daddy.
ay tunay kong tatay. Bakit hindi mo sinabi? Ay Mumi, ang napakalaking bagay na ito. Sabi ni Tito Yancy, masama pangangatawan ko. Kaya iniwan ako ni Daddy. Natatakot akong kilalanin siya. Baka suklian niya ako. Hindi ka niya susuklian. Kung susuklian ka niya, ako ang bahala sa kanya. Malubha na si Banru. Matagal siyang nag-antay sa labas. Baka magkasakit siya sa lamig. Malusog naman ang dalawang bata noong ipinanganak. Kasalanan ng asawa mo, itinapon niya sila sa ilog. Kaya nagkasakit sila sa laming. Nalason noon si Kinmuye. May sakit din siya sa lamig. Naniniwala ako, hindi niya gagawin iyon. Hindi ka na pwedeng uminom ng gamot, binibini. Ako lang ang makakapagligtas kay Banruo. Banruo, 5 taon kang. Hindi na kasama ni Mommy. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang maghirap. Doktor, Ako na ang bahala sa bata. Mabuti naman ang kalagayan ni Binibini. At ni Banruo. Binibini, Doktor. Doktor, Kinmuye, gising ka na, Binibini. hahanapin ko sina Banruo at Kinmuye. Buntis ka, Binibini. Buntis. Paano ako nabuntis? Sabi ng doktor, buntis ka na ng 1.5 buwan. Uminom ako ng pills, Talagang tadhana na ba to? Kaya't sa taong iyon, ako ulit magkakaanak. Masayang-masaya si Lolo pag nalaman niya. Kumusta na sina Kinmuye at Banruo? Stable na po si Ginoo at si Banruo. Ate, buntis ka na, kaya dapat magpahinga ka. Tito, gusto ko silang bisitahin. Mali ba ang napasukan mong kwarto? Bisitahin ko lang si Tatay Kim. Mie, kilala mo pala tong magandang to. Hindi mo man lang sinabi sa Kim. Si H. Shen po ito. Shenining, Ikaw pala si Miss Shen. Hello, ipapakilala ko sa iyo ng maayos. Si Xiawan King ang aking nobya. Salamat nga pala, Miss Shen, sa pagpapawalang bisa. Sa kasanang Kin at Shen. Kaya naman ako na. Ang tunay na makakasama ni Muye. nobya mo. Mag-engage na sana kami ni Wan King. Pero naaksidente ako. Nitong 6 na taon, naghintay si Wan King. Ayoko siyang ipagkanulo. Kaya ako ang ipagkakanulo mo. Miss Shen, 5 taon na tayong hiwalay. Hindi ka na magpapanggap sa Kin. Sabi ng doktor, ikaw ang nakakita sa amin. Ni Banruo sa aksidente. Nakita mo rin siguro na magkamukha sila ni Hanzai. Wala nang dahilan para magpanggap pa. Binigyan kita ng 5 taon. Hindi kayo noon. Ngayon pa kayo. Ano ba talaga ang gusto mo? Nag-aral sa abroad si Wan King nitong mga taon. Ngayong bumalik na siya, gusto niyang mag-engage. Hindi ba gusto ni Miss Shen na makipag-ayos sa Kim? Ako ang pinakaayaw mo sa buong buhay mo. Pwede kang makipag-isa kay Miss Xia. Pero sina Banruo at Hanzai. Sasamahan ko. Sheninging, wala kang karapatan. Nakunin si Banruo. Hindi rin kita hahayaan. Nakunin si Shenihan. Pareho sila may cold syndrome, si Banruo at Hanzai. Ang dugo ko lang ang makakagamot. Para mapanatili ang lamig nila. Ayaw mong dalhin ko ang 2 bata. Gusto mo bang may mangyari sa kanila? Sheninging. Hindi pa tapos ang kontrata natin. Hihilingin mong bumalik ako. Talagang karapat-dapat sa titulo ng unang mayamang pamilya. Napakataas para abutan. Malayo ang agwat. Ayoko talaga sa kanyang ugaling mapagmataas. Muye, uminom ka ng lugaw. Ako na lang. Binibini, ano ang reaksyon ni Ginoo nang malaman niyang buntis ka? Kinmuye. Hindi pa niya alam. Binibini, bakit hindi mo sinabi kay Ginoo ang magandang balitang ito? Ayaw niya sa akin, tama ka. Kung gusto niyang maging manugang ng pamilya Shen nitong 5 taon, binisita na sana niya ako. Bantis pala siya. Ginang Kin. Pasensya na sa biglang pag-abala, natakot ka. Talagang pasensya na. Ayos lang. Ito lang ang 2 braso ko. Nahuli ng mga bodyguard ng pamilya Shen. Medyo masakit pa rin. Masahihin ko po. Sa taon na nawala si Tsiaye. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Tita,
Hindi ko siya naalagaan ng maayos kung hindi siya at si Banruo. Hindi sana umalis sa akin. Alam mo ba, sa mga taong ito, hinanap ko siya. Hindi ko inakalang nagbago siya ng itsura. Kahit na nasa harap ko siya, hindi ko siya nakilala. Dahil hiwalay na kayo ni Tsiaye. Lola, nahirapan akong makita si Mommy. Ayokong hiwalay kay Mommy. Sige, papayag lahat ang lola. Gusto kong matulog kasama sina Mommy at Hanhan. Sige. Hayaan natin sina Mommy at Hanhan. Tumira sa bahay natin. Ha, Lola, ayaw mo ba? Na tumira si Hanhan sa bahay natin? syempre naman, ikaw at si Hanhan ay. Mga apo ng lola, gusto ko talaga ng lola. Makasama kayo. Kaya napagkasunduan na natin yan ng masaya. Sage. Anong ginagawa niya rito? Buisit, bakit parang nabubuhayan ka ng loob tuwing may babae? Daddy. Mamaya, matutulog ako kay Mommy. Si Banruo sa loob ng 5 taon. Mag-isa ka lang naman natulog, di ba? Kaya gusto kong malaman kung ano ng pakiramdam. Nang matulog kay Mommy. Mamaya, gusto kong matulog kasama si Hanhan. At si Mommy. Hindi pwede, lalaki ka. Sa buong buhay mo, di ka pwedeng matulog kasama ng iba, maliban sa asawa mo. Dada, hindi ka ba makakatulog kay Mommy? Kaya nainggit ka sa akin? Sinong nagsabing hindi ako pwede? Momay, gusto rin ni Daday na matulog kasama mo. Sinong nagsabing gusto ko? Huwag mo akong akalain na di ko napapansin yan kahit nakaupo ka lang. Gusto mo talagang matulog kasama ko. Reaksyon lang ng katawan yan. At saka, kahit may reaksyon ako, hindi kita hahanapin para diyan. Tek, bahay ko to, bakit ako alis? Si Nining, sinako pa niya yung kwarto ko. Anong ginagawa mo rito? Kasi mamaya, matutulog ako kasama. Ni Mommy at ni Hanhan. Bukas ng umaga, umalis ka sa bahay ko. Huwag mo na akong makita. Sa Kin family. Banruo, naku anak ko, anong nangyari? Pinapaalis ni Daday si Mommy. Kapag pinaalis niya si Mommy, parang pinaalis niya rin kami ni Hanhan. Lola, ayaw kitang iwan. Ikaw ba nang nagturo sa kanya ng mga yan? Si Ai Banruo, 5 taon pa lang siya. Normal lang na malapit siya kay Ning. At saka, sa loob ng napakaraming taon, hindi niya nakita ang tunay niyang nanay. Kung gusto ni Banduo ng nanay, pwede maghanap tayo ng bago para sa kanya. Daday, ilang beses mo nang sinabi sa loob ng 5 taon na hindi ka na maghahanap ng bagong Mommy para sa akin. Nagbago na ang isip ko. Maghahanap ako ng bagong mommy para sa'yo. Ayoko. Yung bagong Momay, stepmom yun. Gusto ko ang tunay kong Mommy. Parang gusto ko lang ang tunay kong lola. Gusto mo bang maghanap ng steplola para sa akin? Ibang usapan ng lola mo. Tama si Banruo. Kung may tunay na nanay na siya, bakit pa kailangan ng stepmom? Ma, gusto mo bang makisalamuha sa Shen family? Matagal na naming gusto ng tatay mo na magpakasal sa pamilya Shen. At ngayon, gusto ni Shen na magbalikan kayo. Kung magkakasama kayo, si Banruo at Hanhan ay magkakaroon ng mainit na tahanan. Siye, pumayag ka na. Nung niloko mo ako at pirmahan ng hiwalayan, naisip mo bang magbalikan tayo? Pinapirma kita noon para sa Shen, walang time machine sa mundo. Wala ring pagsisisi. Ikaw ang pumili. Natalikuran ng pagiging ina ni Banruo. Hindi. Si Shen yan ang napangasawa mo. Patay na siya 5 taon na ang nakalilipas. Namatay siya ng pinakamahal kanya. Ikaw, Nining. Ikaw ang pumatay sa kanya. Pasensya, pero kahit si Shenyan ka man. O si Kinmi. Ikaw pa rin ang ama ng anak ko. Ako ang nagkulang sa inyo. Si Banruo at Hanzai ay mga anak ko. Pero hindi tayo pwedeng magkatuluyan. Tuwing nakikita kita, naaalala ko ang mga araw sa Shen. Sabihin ko sa'yo, iyon ang pinakamadilim na panahon ko. Pasensya na. Nining. Pakiusap, bitawan mo na ako. Muye. Ano nang ginagawa mo?
Gusto kitang katabi sa pagtulog. Muye, may regalo ako sa'yo bukas. Galing mismo sa Beijing. Bukas, may regalo rin ako sa'yo. Matulog ka na. Si Banru at Hanzai. Nagising na ba sila? Bakit ang tagal ko natulog? Ying, gising ka na. Kumain ka na. Nasaan sina Banru at Hanzai? Kumain na ba sila? Hindi pa. Isama mo na silang kumain. Saan sila ngayon? Kasama mo sila kagabi sa pagtulog, di ba? Pagkagising ko kanina, wala na sila. Akala ko kasama mo sila sa kwarto. Parang dumating si Kim Muye kagabi. Ginang, nakita mo ba si Kim Muye nang gumising ka kaninang umaga? Wala, hindi. Ay, parang hindi ko nga talaga siya nakita kaninang umaga. Baka kaya niyang dinala ang bata. Naka-off ang cellphone ni Kim Muye. Maupo ka muna. Papahanapin ko siya ng mayordomo. Mayordomo, hanapin mo agad si Tsiaye. Ginang, hinalugog na namin ang Kim residence at opisina. Wala talagang bakas ng tatay. Ginang, binibini. Nahanap namin ang fly information. Tatay Kim at ang dalawang bata. Saan dinala ni Kim Muye ang dalawang bata? San Francisco. Pero baka hindi yan ang huling patutunguhan nila. Ano? Dinala ni Tsiaye ang dalawang bata sa ibang bansa. Iniiwasan niya ako. Binibini. Ito yung ipinadala ninyong mabilis mula sa Beijing. Ito sana ang sorpresa para sa kanya. Pero hindi ko inasahang dala-dala niya ang mga bata. At bigla na lang umalis. Wala nang saysay ang regalong ito. Ying, ano tong regalong ibibigay mo kay Tsiaye? Marriage certificate. Kaninong marriage certificate? Akin at ni siya niyan. Hala, ganito pala itsura ni Tsiaye pagkalason. Kaya pala ayaw niya sa sarili niya pagkatapos malason. Tingnan mo yung mukha niya, parang baboy. Eh di ba diborsyado na kayo? Bakit hindi pa? Nasira ang marriage certificate na ito. Hindi kami nagdiborsyo. Hindi nagdiborsyo. Kahit pumirma kami ng kasunduan sa diborsyo. Hindi ko ito dinala sa civil registry. Kaya hindi pa kami opisyal na diborsiyado. Kung ganoon, asawa mo pa rin si Tsiaye ngayon? Sayang, kung mas maaga lang sana. Nakita ni Tsiaye ang marriage certificate na ito. Baka pag nagkamali na. Hindi na talaga mababawi. Ying, anong nangyari sa'yo? Ying, ano ba yan? Okay lang. Baka may kinain akong masama kaninang umaga. Pero kanina, wala ka namang kinain. Buntis ka ba? Hindi ako buntis. Ah, pumunta talaga si Xianying sa Haishi. Muye, isasama kita palabas sa maliit na pintuan. Mi, Binibining Shen. Uminom tayo ng isang baso. Ying. Mi,
Protektahan ang binibining Shen. Hilahin ninyo siya agad palabas. Binibining Shen, ayos ka lang ba? Halos mawala na ang pamilya ninyong Xia sa Haishi. Binibining Shen, talagang pasensya na. Parusahan mo na lang ako. Gusto ko namang makilala ang aking tagapagligtas. Binibining Shen, pinsan ko siya, si Chiaz. Nasugatan ka. Binibining Shen, sugatan ang pinsan ko. Dadalhin ko na siya para magpalambing ng sugat. Hindi na po kailangan ninyong abalahin pa yan. Binibining Xia. Bakit sobra kang nag-iingat sa akin? Takot ka bang kainin ko ang pinsan mo? Binibining Shen, takot talaga akong magustuhan mo ang pinsan ko. Ngunit ang pinsan ko, may nobya na. Hindi na naman gagawa si Binibining Shen na bagay na kinukuha ang gusto ng iba, di ba? Hindi naman sigurado yan. Ang lalaking nagustuhan ko bilang siya nining. Gagawin ko ang lahat para makuha siya. Tayo na. Kasus walang tao. Maling tao ka, lumabas ka. Kasus walang tao. Kasus walang tao, nasasaktan ako. Lasing ka. Hindi ako lasing. Ako ang binibining Shen ng pamilya Shen. 1,000 baso lang ang kaya kong inumin, hindi pa ako lasing. Kung hindi ka lasing, bakit hindi mo alam kung sino ako? Kasi kumain ako ng Huizi. Nasa hallucination ko lang ngayon ikaw. Ngunit, bakit sobrang totoo ng hallucination ko? Ano ang sinasabi mo? Wala naman si Banuo sa tabi mo. Bakit ka pa naglakas loob kumain ng Huizi? 2 kada araw. Para makita ka. Nababaliw ka. Alam mo bang ang pangmatagalang pag-inom ng Huizi? Mapapaikli ng buhay mo. 2 pa kada araw. Kinmuye, talagang sobra akong nasasaktan. Sino ba talaga ang gusto mong makita? Si Kinmuye pa rin ang tampalasan. Ano ang pagkakaiba? Siyempre may pagkakaiba. Kaya mas gusto kong makita si Kinmuye kasi gusto ko siya. Bakit mo gusto si Kinmuye? Kailangan ba ng dahilan para magustuhan siya? Gusto ko. Siya Nining. Si Kinmuye ba ang gusto mo o yung tampalasan? May pagkakaiba ba? Pareho lang naman, hindi magaling ang technique. Siya Nining. Hintayin mo lang ako. Ikaw. Buntis ka. Anak ng kani-kanino. Tumahimik ka at huwag kumilos ng kung ano-ano, buntis ka, huwag mo pahirapan ang sarili mo. Muye, narinig kong hinahanap ka ni Shaninging sa lahat ng lugar. Pagkatapos mong bumalik sa hotel, nagkita ba kayo? Hindi. Ninakaw ko sa wine cellar ng tatay ko ang isa niyang buot ng red wine na nakatago ng 30 taon. Gusto mo ba ng isang baso? Pasensya na, Miss Xia, gabi na, umuwi ka muna. Sige, bukas na lang tayo magkita. Tampalasan. Ayaw mo na ba sa akin? Miss Shen, bakit ka nasa kwarto ni Muye? Alam mong hinahanap niya ako sa lahat ng lugar. Kakaiba bang nasa kwarto ko siya? Muye, hindi ba sinabi mo na hindi ka na muling makikipag-ugnayan kay Shaninging? Tampalasan, gusto ko ng yakap. Miss Shen, ikaw, wala kang hiya. Ikaw. Miss Xia, umuwi ka muna. Shaninging, ang kapal ng mukha mo. Gusto ko. Yinying, buntis ka, hindi ako pwedeng.
Pagkatapos mong magising, baka hindi mo na ako gusto. Sinasabi mo, gabi-gabi, pumunta si Yingying sa kwarto ni Kinmuye para tuksuhin siya. Alam mo ba na? Bantis si Yingying? Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Ano ang sinabi mo? Bantis si Sheninging. Anak ng kani-kanino. Ano ang room number ng kwarto ni Kinmuye? Buoyancy. Bakit ako nasa hotel? Hindi niya alam na kagabi, kasama si Kinmuye. Sa kwarto, nagpalipas na magdamag. Yingying, kagabi dinala kita. Dito sa kwartong ito, tapos uminom ka ulit ng Hudanzi. Akala mo ako si Kinmuye. Paano ko naman malilito sa'yo, Kinmuye? Ilang buwan na, patuloy kang umiinom ng Hudanzi. Nagpapaloko sa sarili mo ng mga guni-guni. Nag-aalala siya sa'yo. Matagal na kitang pinalaya sa lungsod, pero alam mo pa rin. Ang bawat galaw ko. Tingnan mong mabuti. Yingying, ito ang mga bakas mo. Kagabi, huwag kang magkaila. Buntis ako, tapos ginawa mo pa to sakin. Yingying, ang mga pagkakamali ko noon. Dahil lahat yan sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka. Nagkaroon na tayo ng relasyon. Bakit ayaw mo pa rin tanggapin ako? Ipapatest ko ang kumot. Kapag nakita ang uwi mo dito. At kung makikita ang DNA ko, sasama ka ba sa akin? Kapag nakita ang iiti mo, gagawin kitang impotente habang buhay. Ikaw ang nagpili sa akin. Hoy, yung miss, may utos po? Hoy, yung miss? Yung miss? Miss Shen, kain na ng almusal. Nasaan si Sheninging? Pasok. Third Master Kin, wala po ba rito ang amo ko? Siguro lumabas siya. Alam niyo po kung saan siya pumunta? Paano ko malalaman? Matutulog tapos nataas lang. Tumawag sa akin ang amo ko kanina, pero nung sinagot ko, walang nagsalita sa kabilang linya. Hindi ba ito ang cellphone ni Miss? Kung umalis siya nang hindi nagpaalam sa akin, hindi rin dapat sa'yo. Magpapacheck ako ng sisi. Sige. Simulan na ang termination of pregnancy. Bigyan muna ng oxytocin. Yingying, huwag mo akong kasuklaman. Kung wala ang batang yon, wala nang hadlang sa tin. Yang Master Bo, tulungan mo ako. Anong nangyari? Sinasaksak ni Miss Shen ang lahat ng doktor sa operating room. Nasaan si Shen Yingying? Tumakas si Miss Shen sa bintana. Shen Yingying, huwag kang na makatakas sa aking mga palad. Kinmuye, nasaan ka na ba talaga? Anak, mawawala na ba kita, inay? Kinmuye. Yingying.
Binibining Shen, naririnig mo ba kami? Ipapanganak ko ang aking anak. Binibining Shen, baka ang iyong anak ay... Yinying, huwag kang mag-alala, magiging maayos ang bata. Kailangan mong manatiling gising. May anak na naman tayo. Ano sa palagay mo, lalaki ba o babae? Dati, nagduda ang nanay ko na buntis ka, ngunit sinabi mong hindi. Buntis ka sa akin, ngunit niloko mo ang lahat. Ayokong gamitin ang bata para ikulong ka. Alam ko ang sakit mo 5 taon na ang nakalilipas. Ito ay ginamot ng bantog na manggagamot na si Chen Baishu. Dadalhin mo ang 2 bata, siguradong hahanapin mo siya. Para gamutin ang lamig ng 2 bata. Kumusta na sina Banro at Hanzai? Huwag kang mag-alala, ang lamig ni Hanzai ay nakontrol na. Alam kong ikaw ay isang mabuting ama. Magiging mabuti ka sa kanila. Ngunit hindi ako isang mabuting asawa. Sa'yo, hindi ako. Masaya talaga ako na hinanap mo ako. Ako at ang sanggol. Ay matagal ka nang hinihintay. Yinying, Bumaba ang blood pressure ng pasyente. Bumagal ang tibok ng puso. Yinying, kumusta siya? Nailigtas ang bata, babae ito. Tinatanong kita, kumusta si Yinying? Ilaw na kaya ko iligtas ang buhay ni Yinging. Ngunit hindi pa siya nagigising, at ang eksaktong oras kung kailan siya gigising ay hindi pa sigurado. Kuya, Ginoo, pakiusap kuya. Ginoo, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Kumusta na ang anak kong babae ngayon? Ligtas na si Binibining Shen, ngunit hindi pa siya nagigising. Pakiusap, iligtas mo ang anak kong babae, Ginoong Shen. Noong sinamantala mo ang aking kapatid nang malason siya at naging tulala. Niloko mo ang aking kapatid para makapasa sa pamilya ni Yung Shen bilang Chongsi. Hindi ko pa ito pinag-usapan. Sinabi na manghuhula na si Ayan. Ibig sabihin, si Tatay Kin. Siya ang perpektong kapareha ng Yinying ko. Kung sila'y magpapakasal, maliligtas ang buhay ng anak ko. Gusto ko siyang pakasalan. Ano? Ako po ay handang pakasalan ang inyong anak. Pero si Yinying ngayon, Kahit anuman ang mangyari, handa akong pakasalan siya. Ako ay handang pakasalan si Shen Yinying. Kahit kamatayan ay hindi tayo mapaghihiwalay.